Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, alam natin na nasusubok din po ang ilan sa atin na mayroon sa atin ang naniniwala sa mga manghuhula at mayroon pa na kapag nawalan sila ng gamit ay pumupunta sila sa manghuhula. Ang iba naman kapag may nagkasakit pupunta sa manghuhula. Itatanong niya kung sino ba yung kumulam sa kanya o kaya ay sino ba yung parang gumagawa ng hindi mabuti para sa kanya, lalo na pag hindi na ipapaliwanag ng mga doktor ang kanyang karamdaman. So, isa ito sa mga pagsubok sa mga kapatiran natin. Ang tanong dito, pwede ba tayo magpahula? Pwede ba tayong pumunta sa manghuhula? Pwede ba tayong magpagamot sa kanila? At lalong lahat, magpapahula tayo sa ating mga mangyayari sa kinabukasan, sino magiging kapalaran natin, ano yung magiging kapalaran natin sa susunod na mga araw o mga panahon. Ito ba ay pinahintulutan sa Islam? So, dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, malaking kasalanan po ang pagpunta po sa manghuhula o paniniwala sa mga hula katulad ng mga zodiac sign o anumang mga hula-hula na yan o mga pangalan ng mga taon na kaysa ganito ganyan, pagka itong taon ka, itong hula, so mga feng shui o anumang hula, yan po ay haram. Mahigpit pong ipinagbabawal yan sa Islam. So hanggat maaari mga kapatid, talagang wag na wag tayong pupunta sa manghuhula, wag na wag tayong magpahula. Pero kung halimbawa, tinulaan ka lang niya, biglang pinuntahan ka niya, hinawakan niya kamay mo, sabi niya, ang hula ko sa'yo, ganito, ganyan, ay wala problema doon kasi hindi ka naman nagpahula. Pero hanggat maaari, wag kang magpahula sa kanya. Pero kung biglang pinuntahan ka niya, hinawakan niya kamay mo, tapos akala mo kung anong gagawin niya, biglang binigyan ka ng hula, so hindi natin kasalanan yun kasi hindi naman tayo nagpahula. Pero simple sabihin natin na sa Islam ay hindi pa kami pwede magpahula. So, una, kapag pumunta ka sa manghuhula na ang layunin mo ay parang magtatanong ka lang, pero wala kang layunin na maniwala. Magtatanong ka lang, dito, 40 araw, hindi po tatanggapin ang inyong sala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang pumunta sa manghuhula, pagkatapos nagpahula siya, nagtanong ng isang bagay, sabi niya, pakitingin yung kamay ko, pakitingin sa baraha, pakitingin sa kristal na bola, ano mangyayari. Pero wala kang intensyon na maniwala, nagtanong ka lang. So dito, sa pagtatanong mo lang na yan, 40 araw at 40 gabi, hindi po tatanggapin ng sala mo. Yan po ang parusa pag pumunta ka dyan. Kaya hanggat maaari, huwag kang magtatanong dyan, huwag kang pupunta dyan. Basta pa may nabalitaan kayo ng mga ganyan, wag na kayo pupunta sa mga ganyan kasi hindi naman niyo kailangan yan, madadamay lang kayo. Alam mo, may kaibigan ka, sabi niya, samahan mo ako, punta tayo sa manghuhula, magtanong lang ako. Wag na wag kang sasama doon kasi madadamay ka po sa 40 araw at 40 gabi na hindi po tatanggapin ang inyong sala. So, kahit na magsala ka hindi mo naman pwedeng iwanan yung sala kasi pag iniwanan mo yung sala, lalong doble kasalanan mo. Ang parusa mo, magsasala ka pa rin, pero walang gantimpala. Para bang nagtrabaho ka, nagkaroon ka ng violation sa amo mo, siyempre magtatrabaho ka na walang sahod. Alangan naman na titigil ka. So yan ang kasalanan. Pagka hindi ka naniwala, nagtanong lang yun. So pag naniwala ka, ito mas malaking kasalanan, mapapalabas ka sa Islam. Pag nagtanong ka tapos naniwala ka sa kanya, mapapalabas ka sa Islam. Dahil ang hula po, wala pong nakakaalam dyan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lang. Yung ang dalawang number ka, hindi nga nila kayang hulaan. Yung pakayang kapalaran mo, yung mangyayari sa malalayong lugar. Dalawang numero lang sa last two. O yung sweepstick na konting numero lang, hindi nga nila kayang hulaan. Yung pakayang kapalaran mo. O mangyayari sa'yo, mga karamdaman na naramdaman mo kung sinong gumawa niyan. Wala pong nakakaalam dyan kundi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man ata'arrafa ng kahinan pasalahu an shay'in, pasaddaqahu an shay'in, o pasalahu, summa saddaqahu. Pagkatapos ay pasalahu an shay'in, wa pasaddaqahu. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay, pagkatapos ay pinaniwalaan niya, fakad khana ala ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, o fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag pumunta ka sa manghuhula, pagkatapos nagtanong ka at naniwala ka sa kanyang hula, ay tunay na hindi mo pinaniwalaan ng Quran. Hindi mo pinaniwalaan ng hadith. Dahil lang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Sabihin mo, ya Muhammad, ang sino man sa kalangitan at sa kalupaan, ang anghel, ang engkanto at sino man na sumasapi sa tao na yan, o mga hindi natin nakikita, ay wala silang alam sa mangyayari at nakaraan.
maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sabi ng Allah sa Quran. Ibig sabihin, pag naniwala ka sa kanila, ang tinanggihan mo ang Quran. Ibig sabihin, hindi ka naniwala sa Quran. So, mapapalabas ka sa Islam. Wala billah. So, naway layo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong gawain, yung magpahulat, magtatanong sa manguhula, kasi napakalaking kasalanan at maaring mapalabas ang tao sa Islam. Yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman, kaugnay po sa bagay na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.